gumawa ang Pilipinas ng mas lantad at malinaw na diskarte bilang tugon sa kumakailan lamang na pagpigil ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Sumusulong din ang Maynila sa patuloy nagpapalakas ng sandatang lakas nito sa pamamagitan ng pagbili ng Typhoon missile system sa US upang higit pang igiit ang depensa nito laban sa banta ng Beijing na lusubin ang ilan sa mga nasasakupan nito mga bahura at isla sa West Philippine Sea. At nito lamang linggo, nanawagan ang Pilipinas sa China na palayain ang mga mangingisda na nahuli kasama kumakailan lamang sa tubig na nakapalibot sa Scarborough Shoal. Hindi tinukoy ng Pilipinas kung kailan o gaano karaming mangingisda ang pinigilan ng mga Chino, pero inihayag ng state media ng China na meron silang pinusasan at ikinulong na 11 mga mangingisdang Pilipino at iba pa na galing Vietnam at Indonesia. Ang South China Sea Probing Initiative o SACPI na nakabase sa Beijing ay nagsabi sa social media platform na X na ang mga mangingisda ay nakulong noon pang Nobyembre dahil sa mga iligal na aktibidad ng pangingisda sa tubig sa paligid ng Mensiojiao o mas kilala bilang Bao de Masinloc sa Pilipinas. Samantala, isang nasugatan na sundalo ng North Korea na nahuli ng mga Persang Ukrainian ang namatay na. Iniulat mismo ito ng Yonhap News Agency na binanggit ang isang payag mula sa ahensya ng espiya ng South Korea. Ang sundalo ay pinaniniwala ang unang North Korean prisoner of war na nahuli mula lang mag-deploy ng pwersa ang Pyongyang upang suportahan ang digmaan ng Russia kontra sa Ukraine. Sinabi ng White House na ang mga pwersa ng North Korea ay nakakaranas ng mass casualty at di umano 1,000 sa kanilang mga tropa ang napatay o nasugatan sa nakalipas na linggo sa Kursk region ng Russia. Ang North Korea ay nagpadala ng mahigit sa 10,000 mga sundalo upang tulungan ang Russia. Ayon sa Kiev at Seoul, kahit na ang Moscow at Pyongyang ay hindi nagkumpirma tungkol dito o tinanggihan ang kanilang mga presensya. Sinabi ng Ukrainian at South Korean intelligence services na marami sa mga tropa na nakadeploy sa Russia ang ilan sa pinakamahusay ng Pyongyang na nakuha mula sa 11 Corps na kilala rin bilang Storm Corps. Ang unit ay sinanay sa infiltration, sabotahe sa infrastruktura at mga pagpatay. Mahigit sa 3,000 North Korean troops ang namatay o nasugatan habang nakikipaglaban sa reyon ng Kursk ng Russia. Sinabi mismo ito ni Ukrainian President na si Zelensky noong Lunes. Idinagdag pa niya na ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Moscow at Pyongyang ay nagpapataas ng panganib ng destabilisasyon sa paligid ng Korean Peninsula.